Blackbeard, ready na sa pagkuha ng One Piece treasure? Bali nagumpisa nga itong chapter 1126 sa pagpapatuloy ng kasiyahan ng Straw Hat Pirates at ng mga Giants. Dito nga ipinakitang ikinuwento nila Oimo at Kashi kay Luffy yung nangyari sa kanila pagtapos nilang umalis sa Water 7. Sinabi nga nila na dumiretso daw sila papunta sa Elbaf para i-check itong sila Brogy at Dory. Nung madatnan nga daw nila ang mga ito patuloy pa rin daw silang naglalaban. Nung marinig nga ito nila Brogy at Dory tinawanan lang nila itong alaala na to. Hanggang sa nabanggit nila na sila Oimo at Kashi daw ang nagkumbinse sa kanila na bumalik na sa Elbaf. At dito ipinakita ngang nagpatuloy itong kasiyahan nila. In-emphasize nga yung pag-iinom nila ng alak. Hanggang sa ipinakita nga yung panel ng iba't ibang miyembro ng Straw Hat Pirates kasama sila Kuma at Bonnie na patuloy na nagkakasiyahan. At dito bigla na ngang nalipat yung scene sa isang isla na may pangalang Gartel Island. So located nga daw itong isla na to sa New World. Dito nga nagkaroon tayo ng recap over 1 month ago or itong exact scene na nakita natin sa cover page ng chapter 875 kung saan nakita nating sinusunog ni Bartolomeo itong pirate flag ng Red Hair Pirates. Bali ngayon nga gumawa na ng aksyon si Shanks patungkol dito. Ipinakita nga nakaharap niya na itong si Bartolomeo at bugbog ang muka. Indikasyon na nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawang to. Inexplain nga ni Shanks na mali yung ginagawa ni Bartolomeo. Since kung hindi nga daw niya poprotektahan yung pirate flag niya sa mga teritoryo niya, mawawalan daw ng tiwala itong mga nasasakupan niya. Nung marinig nga ito ni Bartolomeo, labis yung paghingi niya ng tawad kay Shanks. Hanggang sa lumapit na nga itong si Hongo. Bigla nga niyang binigyan ng lason itong si Bartolomeo at sinabing ipainom nga daw niya ito sa boss niya which is si Luffy sa loob lang daw ng 1 buwan. Pero pwede rin naman daw na hindi ito gawin ni Bartolomeo as long as siya daw ang magte-take ng responsibility neto. So wala ngang kaano-ano bigla ngang kinagat ni Bartolomeo itong lason na ibinigay ni Hongo at ininom niya kaagad. Nung ginawa nga ito ni Bartolomeo gulat na gulat itong mga tauhan niya. Syempre nag-aalala sila para sa buhay ng captain nilang si Bartolomeo. Sila Shanks at Beckman naman natulala sa ginawa nitong si Bartolomeo hanggang sa nagsalita na nga siya. Sinabi nga niya na nung time daw na inabsorb sila ni Luffy para maging alyansa niya wala daw hininging kapalit si Luffy. Kaya naman kung may mali daw siyang ginawa hindi daw niya hahayaang madamay pa si Luffy. Mas gugustuhin pa nga daw niyang mamatay na lang kesa sayangin pa ang oras ni Luffy para lang iligtas siya. At sa huli nga biglang nasabi ni Bartolomeo na sana daw makita man lang niyang maging Pirate King si Luffy bago siya mamatay. Nung marinig nga ito ng mga kasamahan niya naiyak ang mga ito. So puno nga ng pagsisisi si Bartolomeo sa pag-atake sa teritoryo ng Red Hair Pirates. At nung matapos na nga sa pagsasalita itong si Bartolomeo laking gulat niya na bigla na palang umalis itong Red Hair Pirates. Yes guys, narindi ata si Shanks sa boses ni Bartolomeo kaya umalis na sila. Nung ma-realize nga ito ni Bartolomeo hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon. Dali-dali nga siyang umalis kasama yung grupo niya sa isla na to. Dito nga nila napag-usapan na maaaring peking lason lang daw yung pinainom kay Bartolomeo. Si Bartolomeo naman medyo disappointed kay Shanks since isang emperor nga daw itong si Shanks. At ang pagkakaalam daw niya walang awa ang mga emperor. Speaking of Shanks pinakita ngang tuwang-tuwa siya sa aksyon na ginawa ni Bartolomeo since sobrang dedicated nga daw neto para kay Luffy. Obvious naman siguro sa design ng barko niya, diba? Pero kung inaakala nga ni Bartolomeo na nakaligtas na siya bigla ngang umentrada itong si Yasop. Gamit nga yung baril niya pinasabog niya itong barko ni Bartolomeo kung saan in-announce nga ng narrator yung paglubog ng barko nila at hindi kinumpirma kung namatay na ba itong si Bartolomeo o hindi. Sa sumunod na panel naman bigla
bigla ngang nalipat yung scene sa Hachinosu. Dito nga ay pinakitang galit na galit si Blackbeard kay Avalo Pizarro. Nagagalit nga siya dahil hinayaan daw neto na makatakas si Kobe. Nadagdagan pa nga yung galit ni Blackbeard dahil pati raw si Gecko Moria hinayaan nilang makatakas. Habang nangyayari nga itong scene na to nakita natin itong si San Juan Wolf na inaayos itong ilan sa building na nasira. Itong mga pirata naman sa Hachinosu na-hype sa muling pagbabalik ni Blackbeard at sinisigaw nila na naniniwala daw sila na si Blackbeard ang makakakuha sa One Piece treasure. At ito nga yung nakitang positive side ni Blackbeard, although nag-fail silang masecure si Kobe. Yung moral daw ng mga bata nila mataas. At dito nagsalita na nga si Kuzan. Nabanggit nga niya na kahit nawala sa kanila si Kobe, nahuli naman daw nila si Garp. Nung marinig nga ito ni Blackbeard, abot tenga yung ngiti niya. Pero consolation prize nga lang daw ito para sa kanila. Nabanggit naman ni Kuzan na dapat daw patay na itong si Garp, pero nakaligtas lang daw ito sa ataking ginawa niya. Bali in-acknowledge nga ni Blackbeard itong ginawa ni Kuzan at sinabing bukod daw kay Garp, hawak na rin nila si Charlotte Pudding. Hanggang sa pinatawagan na nga ni Blackbeard si Lafitte. Ipinakita nga yung lokasyon ngayon ni Lafitte na nasa isa siyang Marine Headquarters. Tinanong nga ni Blackbeard kung ano na daw ba ang ganap o movement ng Revolutionary Army. Ibinalita nga ni Lafitte yung pagkakaroon ng effective na plano ng Revolutionary Army laban sa mga Celestial Dragons. At ito nga yung patungkol sa pagsasabotahe daw nila ng food supply para sa Merijoa. Yung vessel nga daw o yung bandolas na ginagamit ng Marines para mag-akyat ng food supply sa Merijoa patuloy na nasisira at kagagawan nga daw ito ng Revolutionary Army. Kaya naman at this point daw maaring wala nang makain ang mga Celestial Dragons. Nung marinig nga ito ni Blackbeard natuwa siya at sinabing hindi daw ito yung tamang oras para manood lang at mag-relax. Kailangan na nga rin daw nilang gumalaw. Kaya naman pinaghanda na nga niya itong si Lafitte. Sa sumunod na panel naman ipinakita ngang dumating na rin sa Hachinosu itong grupo nila Katarina Devon at Van Agur. Yung barko nga na ginagamit nila inilanding ni Avalo Pizarro. Ipinakita nga rin itong si Caribou na takot sa malalaking kamay netong si Pizarro. Sa kabilang banda naman nabalik na nga ulit yung scene sa barko ng mga Giants. Base nga sa narrator 2 araw na raw ang nakakalipas simula nung umalis sila sa Egghead Island. At kahit mabilis pa daw ang pagpapatakbo ng barko nila hindi pa rin daw sila nakakarating sa Elbaf. Habang nangyayari nga ito ipinakitang nagulat itong sila Brogy at Dory dahil sa biglaang pagkawala ng Thousand Sunny. Nagtataka nga itong sila Robin, Jinbei at Frankie kung saan daw napunta yung grupo nila Luffy. Ang hinala nga ni Robin nakain ng isda itong Thousand Sunny, which is sinoportahan naman ito ni Frankie since maaaring totoo daw ito dahil malalaki nga daw ang isda sa Elbaf. Hanggang sa ipinakita na nga itong si Nami. Nagising nga si Nami na may tumatawag sa pangalan niya. Masakit nga ang ulo ni Nami at nakita nating nakasuot na siya ng Viking team. Nagising nga siya sa lugar kung saan evident itong Lego team sa paligid niya. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1126. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre itong scene ni Bartolomeo. Ipinakita nga sa atin ni Bartolomeo na isa siya sa pinaka-loyal na miyembro ng Straw Hat Grand Fleet. Though ipinakita ngang pinasabog ni Usopp yung barko niya naniniwala pa rin ako na buhay pa siya since isa nga siya sa main character ng Grand Fleet ni Luffy. Sa part naman ng nangyari kay Nami may tatlong possibilities nga sa kung sino ang kumidnap sa kanya. Una syempre yung prinsipe ng Elbaf na si Loki since may history na nga itong si Loki sa pagiging lover boy niya, which is alam naman nating na in love siya kay Lola. Kaya naman maaaring ganito rin yung mangyayari ngayon kay Nami. Ang ikalawang possibility yung man with Mark Flames since gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin recently nga hinahype siya ni Oda. At ang ikatlong posibilidad naman syempre bagong mga karakter para sa Elbaf arc. Kumbaga pa-welcome sa atin ni Oda kung ano ba ang masasaksihan natin para sa paparating na Elbaf arc. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1126. Yung ibang part nga ng chapter na to gaya ng patungkol sa Blackbeard Pirates syempre tatalakayin na lang natin sa susunod
mapanood na video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!